Vice Mayor Ginaline, magandang tanghali po sa inyo Vice, 'no, at salamat po sa pagkakataon. Kami Magandang po'y tanghali po. makikibalita sa inyo, kung ano na po ang update ngayon sa Sangguniang Bayan. Saan po ba ang direksyon ngayon? Dahil kayo po'y nagbabalik na sa Sangguniang Bayan, almost 3 months kayo po ay naging acting mayor. Kumusta po? Ano pong direksyon ngayon ng Sangguniang Bayan? Ano pong mga tinututukan ng mga panukala na dapat na maipasa? Um, Ako po ay medyo kababalik nga lang, tama din naman nitong March, pero April magdadalawang buwan na rin po mula nang tayo ay matapos po yung pagiging acting mayor. Ngayon naman po ay tayo balik bilang, vice mayor at yun pong, dahil dun sa ating mga current situation, yun po yung mas importante na malagyan ng akmang, mga resolusyon man kung kakailanganin. Dahil po nitong nakaraan nagdeklara ang ating po pangulo ng energy crisis. So, agaran po ang Sangguniang Bayan ay nagpasa po ng resolution Mm. requesting naman po dun sa ating pagpapasahero ng RORO dahil talagang medyo maraming kababayan ang umiiyak dun sa taas bigla nung pasahe na ngayon naman po, nito lang recent na balita ay yung pong ilang, kagaya po ng Cybel, nagbaba po sila ng I think ₱50. Hmm. Pinatawag din po siya ng komitehan ng ating transportation para mabigyang liwanag yung nangyayaring, pagtaas. At ang ilan naman po nating konsehal ay nag-raise na rin po ng concern, yun pong pagtaas po nung, bayad dun sa mga produkto na fortunately po ang lokal na pamahalaan naman po ay hindi puwedeng magtaas ng basta-basta do'n sa sinisingil namin sa kanila. So, nanatili po yung kung ano po yung sinisingil ng lokal na pamahalaan do'n po sa mga produkto, hindi naman po gano'n kalakihan. Mm. Pero yun nga po ang nagiging problem, eh, di yun pong sa mga RORO na talagang tumaas yung fare at tayo po ay nagpasa ng resolution din sa Marina sa kabuuan po ng Sangguniang Bayan para po humiling na mapag-aralan pong mabuti yung pagbibigay po nila dito pong huli nagbigay po sila ng up to 30%, up to 40% pa nga na Hmm. adjustment rate. Talaga namang sobrang medyo ano na po, talagang masakit lalo na po dun sa mga normal na kagaya namin, kagaya po nung mga pasyente na kailangang lumuwas. So, medyo mabigat po 'yun, dagdag pa yung sa gastusin nila. So, kami naman po on our personal capacity hangga't kaya namin makatulong pagdating sa ilang kababayan na kailangan lumuwas lalo na po kung mga emergency, ang lokal na pamahalaan po ay mayroong, yung pong pagluwas ay meron pong through of course, the effort of our mayor, meron pong, libreng sakay yung mga ambulance po natin na nag-ooperate para po sa kanila. Mm. Ibig sabihin po Vice, eh, hindi kayang i-accommodate dito sa Medicare ng May pulisi? mga case po na gano'n na kailangan pong iluwas sa mga pasyente. So, hindi po namin yun pong bahaging iyon, 'di ba meron pong pag-limit ng pagta-travel. Yung pong bahaging iyon ng, pagta-travel lalo na po kung ito po ay mga emergency situation, yun po ay tuloy-tuloy. Hindi po yun kumbaga hindi po yun pinagsawalang-bahala ni Mayor. Yun po yung isa sa priority niya na tuloy-tuloy po yung, biyahe nung pong mga ating mga ambulance para po masigurado na yung pong mga pasyente natin na kailangang iluwas ay mailuwas. Pero nagagamit naman yung Sea Ambulance ng probinsya? Karaniwan po ay sa RORO. Ah. Ta's po may ilan po siguro na yung alam ko po ay hindi ko lang po sure pero yung pong ilan yata ay under repair. Pero yung pong ambulance namin, ang sinasabi ko pong ambulance namin ay yung van Van, na yun po ay meron na po ang ginawa po para mas makatipid, meron na po kami dun naka-standby sa Rial. okey. Para po sasakay na lang po sa RORO 'tong pasyente, kung kaya po naman niya na maisakay tapos may doon po ang dala. Nakahanda na din. Pero po yung mga worst scenario talaga na talagang hirap, yun po ay talagang wala po dito yung ambulance. Mm. 'Pag talaga po medyo kritikal. So yun po. And ang Sangguniang Bayan po siguro bukod po dun sa tinututukang crisis, tayo po ay, nag-i-introduce po ng mga iba't ibang ordinances for, public safety. Nito pong huli, um, naglabas din po through of course, DILZ, yun pong memorandum para po sa safer cities. Pero siyempre, hindi lang natin nililimit sa cities. So, as municipality, as first class municipality, nag-introduce po tayo ng ordinance base na rin po dun sa memorandum ng, DILZ para po sa safer municipalities naman po for public order and safety ng ating mga kababayan. Ilan po doon,
medyo na ano lang siya, medyo nagkaroon ng negative ay hindi ko naman po negative, parang medyo may iba lang comment na parang yung paghubad sa kalsada ay Hmm. pinagbabawalan ninyo, pero yung mga alam niyo po yung mga 'di ba may mga ilang comment na gano'n as attack to public servants, na mga ilang public servants. Siguro po na out of context lang na ang intention po itong pagpapalabas po ng DILG ay para po masigurado na maging safe po yung ating municipality. Exemption naman po siguro siyempre kung nagtatrabaho ka, naghuhukay ka, alangan namang Hmm. kung nakahubad ka, okey lang siguro yun. Hindi po yun actually isa po yun sa hindi kino-cover ng ating ordinance na yung pong mga trabaho na talagang kinakailangang, minsan ay siyempre naka-half naked, Hmm. nakahubad habang nag-aano ng semento, hindi po yun yung kabilang. Ang sinasabi po dun ay yung mga patambay-tambay sa kalsada na Mm. na hindi naman po nagtatrabaho na ta's nakahubad, half naked, tapos iba nagiinuman sa kalsada na hindi naman po nagiinuman dahil nagtatrabaho, talagang nagiinuman. So yun po yung mga ilang mga, um, ordinansa po na pinapag-aralan namin and inintroduce through the effort of lahat po ng sangguniang bayan din na ma-make sure lang po ang mas ligtas na pamayanan ng bayan ng Pudilio. And ano pa bang update, yun pong sa scholarship grants, inaayos din po namin na maging ma-widen siya dahil sa kasalukuyan po ay SLSU campuses. Hmm. Aayusin po namin yung ilang mga pulisiya, may kaugnayan po doon para at the same time ma-institutionalize na rin, um, yung mga programa po ng lokal na How pamahalaan. about dun sa mga private katulad NQCCI, wala kayo dun? Ang ano po ay sa mga pribado na mga paaralan po, ang LGU po ay mayroong tinatawag na educational assistance naman. Hmm. So, kami po ay humihiling sa mga national offices ng mga fund na pang-educational assistance. Yun po ang aming naman dun sa ibang hindi ng, mga public, universities and, public universities po and community colleges po ang kino-cover po kasi nitong aming LGU scholarship. Mm. So, yun po pinapalawak lang namin na basta't as long as you're part of a public university, puwede kang maging bahagi ng scholarship, puwede kang mag-apply Hmm. para sa scholarship grant provided na wala kang, ibang scholarship na Hmm. in-applyan. Siyempre para ma-make sure naman na din natin na yun pong mga nasa barangay natin na iba na hindi na aabot kahit Hmm. papaano po ay mabigyan ng pagkakataong maging scholar ng bayan. Hindi naman po gano'n kalaki kataas ang grado na aming nire-require. I think 85 po is pinapayagan na po na maging Ano siya 85 pababa 85 or pataas. pataas? Ah. 85%. Yung pong 'di ba ang with honor parang nasa 90. Pero wala pa kayong ordinansa na payagan yung mga palakol? Sa ngayon po ay pinagtitingnan pa po namin kung 'yun po ay siguro ay depende sa sitwasyon ng pamilya, lalo na po kung merong talagang alam natin na talagang indigent. 'Yun po ay baka maaring maipasok po sa educational assistance. 'Yun naman po ay mayroong inilalaan din ng ating local government na fund through of course the mayor's office. Ilan na po lahat yung mga scholars dito sa Pulilio? Hindi Sa pa ako Taya sure Pulilio? kung ilan, pero ang amin pong fund is 500,000. So, Hmm. 5,000 nasa 50 o 100 na po. I think nasa 100. Kasi po 5,000 per sem ang binibigay. So, that's 10,000 kung 500,000 po, that's 50. Pero po yun ay continuous, hindi po Mm. yun yung one time lang. Base po Pag sa inyong, monitoring nung sa scholarship program, marami na po bang nakapagtapos? Marami na rin po. Lalo Hmm. na po't meron tayong nag-iisang SLSU dito. Karaniwan po ay sa SLSU Pudillo Campus. Yun po Hmm. kasi yung unang ordinance na naipasa. So, Hmm. in-amend lang po nitong 2024 na lahat po um, ng university na may campus po ang SLSU ay puwede ng mag-apply. And later on po ulit, pinayagan naman po yung educational assistance from national government agencies para dun sa mga nasa private na talagang nagpilit lang talaga na pag-aralin yung mga anak nila Hmm. para masigurado na makapag-aral ng kolehiyo. And yun pong sa mga universities, yun po yung ini-introduce natin ngayon na magkaroon ng institutionalization ng scholarship program ang lokal na pamahalaan ng LGU, Hmm. ng Polilio. And
Yun ano pa ba yung iba, yun pong yung sa fire medyo ano namin yun, isa pa rin usapin yung sa open burning dahil mainit. Mainit ang panahon, So oo. yun po, may mga Papasok na yung El Niño, so mm. yung part po ng sanggunian sa pagtulong naman sa Bureau of Fire, anong action po para dito? Meron po kaming naka-introduce again na ordinansa naman po para sa open burning tsaka po yung sa buti-buti na rin na mga fuel. Medyo may ilang konsiderasyon lang po dun sa mga barangay. Hmm. Talaga pong sa national law hindi puwede. Pero bilang ang Pulilio po ay medyo isolated area tayo at meron pong mga barangay talaga naman na sobrang layo na wala pa rin silang, license na fuel distributor. Yun po ay may exemptions provided they have the limited permit from the local government. To make sure lang po na maiwasan natin talaga yung lalo na ngayon napakabilis napakabilis ng apoy. So, para maiwasan din yun aside from open burning, para po din masigurado. Medyo po nitong mga huling araw may mga smog na rin dito sa atin. Tapos po, napansin din po ng ating bagong BFP na parang masakit po sa dibdib pagka yung medyo madami na ring usok. So yun po, kailangan naming malagyan ng pulisiya at alternatibo para sa ating mga kababayan. Hindi naman Hmm. po puwedeng lahat na lamang ay ipagbawal. Meron po dapat kaming i-introduce na mga alternative way of doing things para naman, masigurado na sila naman ay hindi sabi nga, kahit kakaunti iyan, pero mabigyan mo ng alternatibong pamamaraan kung paano mapipigilan yung pag-o-open burning ng mga like for example, yung mga dayami. So, dapat po mabigyan sila ng tamang info dissemination, tamang, information campaign and at the same time, ano yung alternatibo na puwedeng ma-introduce ng ating MAU, ng ating MENRO. Paano po yung mga nag-uuling? Yun po ay ibang ano po yun, ibang bahagi yun dahil yun po ay kahoy. Oh, okey. Yun naman po ay nire-regulate din. So, meron din pong ibang, pulisiya para doon. Yung pong open burning na tinatawag ay yung mga sukal, yung mga Ah. plastics, yung mga rubbers, Hmm, tapos po yun nga, yung medyo ano po, yung dayami na medyo masakit. masakit po sa dibdib. May mga ilang kababayan nagrereklamo. So, yun po ay siguro dapat ay tulungan din natin sila kung paanong mas magandang paraan na hindi reresulta dun sa pagsusunog. Para po at the same time alam naman natin yun, nakakaapekto sa ating ozone layer, yung gano'ng pagsusunog. Hmm. So Vice, may mga karagdagan pa po ba kayong mga panawagan? Lalo't higit ngayon ay siyempre, maraming mga problema 'no, kinakaharap ng ating Mhm, bansa. So, energy crisis so number one dito apektado yung mga simpleng mamamayan, mga lalo't bilihin, higit na sa mga vulnerable sectors. mhm, Ano bang maitulong ng local government do'n sa kanila na nandiyan yung gobyerno handang umaalalay? mhm. May panawagan po ba kayo para dito? Hindi ko po lang sure kung nabanggit na po ni Mayor, pero ngayon po ay yung pong mga TODA, yung pong galing sa national government agencies na mga program, pinagsusumikapan po ng lokal na pamahalaan na maasistehan kung paano po makakapag-release po nitong mga pondo na kakailanganin po. Ito po hindi naman bagamat may ilan pong posibilidad na maging counterpart ng LGU, yung pong pamimigay din po ng mga rice subsidies, alam ko po ay ito'y nabanggit na rin ni Mayor nitong nakaraan. So, meron din pong, bukod po dun sa TODA na alam ko po ay inayos yung mga dokumento para po mabigyan ng fuel, I think fuel subsidy ang tawag. Tapos po ay yun naman pong pagbibigay po ng, sabi nga ay ayuda dun po sisikapin po ng lokal na pamahalaan na mabigyan po lahat ng pamilya. Sabi nga po ay walang exemption dahil lahat naman talaga ay apektado. So, ang Sangguniang Bayan naman po ay laging nakatutok, hindi lang po nakatutok na sinisigurado po namin na, yun pong, bahagi ng legislation na kakailanganin ng ating mayor, ng ating lokal na pamahalaan ay kami po'y laging sabi nga po ay naka-attentive kami kung ano yung kailangan, may resolution ba, hangga't maaari kaya naming maipasa ng maayos at mapag-usapan agad-agad. Dahil sabi nga ay ang legislation dapat ay on time Mm. para maging efficient ka and at the same time talagang tutugon sa needs and aspirations ng ating mga kababayan. And of course, we make sure na
yun pong bahaging iyon na kakailanganin ng ating punong bayan ay aming matutulungan, aming maayudahan siya sa bahaging iyon. And at the same time, kabahagi din po kami ng punong bayan dun sa mga ibang mga measurements na sinasagawa sa ating lokal na pamahalaan. Kagaya po nung ngayon po 4-day work kami hanggang 7 o'clock para maiwasan yung pagdagdag konsumo ng kuryente. And at the same time po, yung sinasabi nating we lead by example. Hmm. Dapat kami mismo bilang mga lingkod bayan ang manguna kung paano makakatulong para mas makatipid sa pagkuryente, makatipid sa ilang mga, um, pagastusing bayan. So, kami po ay bukod sa LGU, yung pong mga barangay din naman natin, Hmm. bagamat nagkakaroon ng medyo konting sabi nga ay, opinyon pagdating dun sa mga sayawan, sa mga papiyesta. Hindi naman po yun po siguro samantalahin ko na hindi naman po nililimitahan ng ating punong bayan yung se-celebrate ng piyesta, lalo pa't ito'y may kaugnayan sa patron. Subalit yung pong paggamit nung ating mga pampublikong, facilities, yun po ang talagang nililimitahan na hangga't maaari ay lalo't ito ay gagamit ng mga kuryente mula sa barangay, ay baka maaari ay atin na munang ipagpaliban. Subalit ang sabi nga, pag-celebrate po ng piyesta, ito po ay nananatiling sumusuporta at talaga naman po tayo sa mga simbahan ay naka-ano po, kumbaga nakasuporta naman na tutuloy pa rin po natin yung piyesta, meron pa pong piyestahan, magse-celebrate tayo ng ating mga patron. Dangan nga lamang pagdating dun sa mga sayawan na mga table, medyo nililimitahan po yung paggamit ng ating mga government facilities. Sana naman po yun ay maunawaan ng lahat at iyon po ay direktang direktiba mula po sa ating DILG, mula po sa ating presidente. So yun po. Maraming salamat po, Vice, sa makabuluhan at magandang kwentuhan sa tanghaling ito. Oo nga po. Salamat po sir at salamat po sa lahat ng, sana po ay sabi nga ay ito po ay isa lang sa mga pagsubok para sa atin. Tulong-tulong at yun po yung ating darating yung panahon na atin naman itong kaya lagi namang kaya talaga nating harapin. Whatever man na challenges, whatever man na pagsubok na meron ng ating bayan, basta tayo sama-sama, tulong-tulong. Maraming salamat po. Mga kaibigan, si Vice Mayor Ginalyn Flores ng bayan po ng Polillo, Quezon. Maraming